Hello, ayan, magandang araw. Ayan, ito, kokomentuhan natin itong press conference nitong si Manong Chavit. Ano? Kung titignan natin, siguro napanood naman na ninyo itong conference na ito. Balikan nyo na lang muna, no? And then, saka kayo balik dito sa ating comment, no? Ito kasi, very controversial or very revealing ang press conference nitong si Manong Chavit kasi isa sa kanyang na-reveal pasabog dito ay yung palang diskaya. Kasi kung makikita ninyo just yesterday ay na-contempt si Diskaya, and nung previous na hearing ng House ay pinag-initan siya. At siya yung, kumbaga, siya yung parang kalaban doon. At nakita natin, nung nagkaroon ng change of Senate President, doon siya na-contempt. Yun pala, kung titignan natin, babalikan natin, kaya pala pinag-iinitan nila si Diskaya dahil gusto nilang patahimikin si Diskaya. Si Diskaya pala, halos project dyan sa Ilocos Norte, Baluarte ng administrasyon ngayon, ay si Diskaya pala ang may hawak. So ngayon, na-contempt itong si Diskaya at nasa USAA or nasa Senado siya. At ang posibilidad na mangyayari doon ay lalapitan nila. Kakausapin at tatakutin nila na ang ikanta nila ay ang Duterte at hindi yung mga proyekto niya doon sa Ilocos Norte na ito ay lugar ng mismong Pangulo. So ito yung sinasabi ni Manong Chavit na dapat ang unahin nilang imbestigahan ay yung Ilocos Norte. And let's go back. No? Historically, wag sana nilang maliitin itong si Manong Chavit. Dahil si Manong Chavit, kung siya ay isa sa naging kingmakers dito sa pagkapangulo ni Marcos Jr., kaya sabi ni Manong Chavit, kung hindi dahil sa kanya, hindi naman naging presidente ito, bakit kamo? Nilatag niya kung paano, di ba? Lumapit si Manang Amy sa kanya para tulungan si kanyang ading. Pero ang pinag-uusapan doon ay Vice President. Suggest itong si Manong Chavit na hindi, maglatag ka lang na president ang tatakbuhin mo. Malay mo, parang gano'n, in case natatakbo si Sara Duterte, mag-slide down ka. So yun na nga, hindi tumakbo si VP Sara, kaya hindi na siya nag-slide down, doon tuloy-tuloy na. And even the support from kasi during the time, president ng League of the Mayors, itong si Manong Chavit, no? So hawak niya yung mga lokal, malaking pasasalamat nitong si Ading, si BBM sa kanya, dahil nga nung dati wala siyang support sa local, dahil kay Chavit meron siyang malawak ang kanyang sakop ngayon. So ngayon, kung in that aspect, that can be a kingmaker. Pero while he can be a kingmaker, he can be also a king destroyer. He can also dethrone a king. Bakit kamo? Balikan natin si Joseph Estrada. Si Erap, di ba? Magkasama sila niyan, magkaibigan sila niyan, magkasama sila sa illegal na huweteng dati. Kumbaga, bagman itong si Chavit ni Erap noon. Anong ginawa? Anong ginawa ni Manong Chavit? In-expose niya si Erap Estrada doon sa kanyang mga graft and corruption with regard to the huweteng. Ano nangyari nung time na yun? Di ba? Yung nanawagan si Manong Chavit, pinakinggan siya. Yung mga congregation, mga church, mga tao, lumabas, pumunta sa lansangan. It was supposed to be, sabi nila, peaceful rally.
Anong ending nun? Napabagsak si Erap. Kaya hindi natin pwedeng maliitin yung panawagan ngayon ni Manong Chavit na yung mga natin, mga estudyante, mga kabataan, lumabas kayo at magsagaw tayo ng silent, peaceful protest. Yan po ang, kumbaga, kung babalikan natin historically, may credential itong si Manong Chavit na umakay ng mga tao para magising at lumaban, magkaroon ng revolusyon. Kasi nangyari nga nung panahon ni Erap, di ba? So, ngayon, although there's a difference, there's a bit of difference na nung panahon ni Erap, kasi si Erap anti-US siya. Anti-US siya, kaya tinulungan ng CIA o ng US yung mga taong pumunta sa lansangan para pabagsakin si Erap. Dito naman kasi sa administrasyon, pro-himod puwet sa US. Kaya yun ang problema. Kahit manawagan si Manong Chavit, walang baback up na taga CIA or taga Amerika. Yun lang. Kaya lang, sa akin, malaki pa rin yung impact. Big impact itong ginawa ni Manong Chavit. Kasi lagi nilang sinasabi, solid north, solid north. O mismo si Manong Chavit ang nagsabi, walang solid north. Matagal na. Diba? The mere fact na nagsalita si Chavit, Ilocano yan kasi lagi nilang sinasabi, oy, like ako, oy Jojo, Ilocano ka, bakit ganun ang mo? Hindi po porke Ilocano ka magbubulag-bulagan ka, magbubububuhan ka na lang na nakita mo na there is a blatant harap-harapan na korupsyon sa administrasyong ito, ay hahayaan mo na lang. Ito Ilocano to, purong Ilocano, kapitbahay ng baluarte ni Marcos Jr. Pero lantaran siyang kumukontra sa pinaggagawa. Like for example, nagsasagawa sila ng investigation. Pero ano inimbestigahan nila? Sabi nga ni Senator Marcoleta, yung mga yung mga lugar na in-identify doon sa sumbong sa Pangulo ay non-existent. Mali-mali. Mali-mali yung coordinates. So, ibig sabihin, sadyang minali yung mga address para yung mga imbestigan, hindi yung totoong dapat may accountability dito. Kaya kung nakikita ninyo, pinag-iinitan pala ang Diskaya dahil ang Diskaya pala ay involved din sa mga proyekto dyan sa Ilocos Norte. Nabaluarte ng presidente. Ayan nilatag mismo ni Manong Chavit. So, yan po, nakikita natin. Zaldico, Martin Romualdez. So, parang patch up lang ito. Na, eto, after 3 years, sabi nga ni Manong Chavit, after 3 years, para kang nagising bigla, sasabihin, eto, may corruption parang nangyayari dito sa flood control. At gusto pang isisi sa previous administration. Kaya nga sabi ni Manong Chavit, let's say, sabihin na natin mayroong corruption in before. Ibig sabihin, ikaw, ipagpapatuloy mo, bakit hindi ka gumawa ng paraan para matigil na ito? After 3 years, saka ka nagnangak-ngak na, eto, I'm not disappointed. I'm very angry. Diba? Napaka-melodramatic yung the way this president's dealing with the corruption ko ngayon after 3 years na kung saan lumobo ang ating utang 17 billion within just 3 years. Na wala naman tayong nakitang mga infra. Wala tayong nakita. Ang nakikita natin na anong tawag doon, ini-inaugurate ng administration nito yung residue ng mga proyekto ng previous administration na Duterte, yung build. Pero ang gagawin niya, inaugurate niya, ilagay niya yung logo ng Bagong Pilipinas at pangalan niya para lalabas na proyekto niya, diba? So, ako, para sa akin, very significant itong once and for all na pagsasalita ni Manong Chavit kasi kumbaga parang history repeats itself ito. Malay natin ano talaga ang pwedeng possibility na mangyari dito kasi kung babalikan natin yung kay Erap, 'di ba? Dati tinangkang patayin itong si Manong Chavit. So might as well sabi niya kung
Ako ay papatayin. Ha? Lumabas na rin lang ako at expose ko itong ginagawa ni Erap. So nung lumabas siya, doon na nag-umpisa yung fall ni Erap. So ganun din ang nangyari dito. May napansin nga ako dito Dito sa ewan ko, siguro may problema lang sa mata talaga ni Manong Chavit, but malay natin, di ba? Meron talagang pagtangka sa kanya, kung hindi man pagtangka sa buhay niya or baka naman may pagtatangka na kasuhan siya or ikulong siya or whatever, ikukunin nila sa legality. So ito si Manong Chavit, bago pa nila gawin yun, unahan na niya. Which is tama naman Kasi coming from Ilocos, coming from the north na merong nagsasalita against doon sa kababayan, kabalwarte niya, napaka-importante po yun. Kasi, syempre, sasabihin nila, Ilocano, solid north. Pero sa totoo lang, there's no such thing as this one. Wala namang mawawala. Wala namang magiging si Manong Chavit. Kasi hindi naman na ito tatakbo. Hindi naman na siya politiko, di ba? So, ano yung magiging niya sa paglabas niya sa pagsasalita niya ngayon? Wala, di ba? Wala, kasi hindi naman siya politiko. In fact, mas meron pa ngang bahid or may something tayo makikita kay Mayor Magalong kasi may posibilidad na tatakbo ito sa 2028. Hindi lang natin alam kung anong tatakbuhin niya, pero there is a possibility na ganun. Kasi last term na niya ng mayor Diba? Yan sila Vico Soto, pag ganun. Makikita talaga natin na merong mga political gains na ina-after nila sa kanilang paglabas. Itong si Chavit, wala. Mayaman na siya, ano ba hanapin niya? Kaya ako, saludo ako dito kay Manong Chavit kasi wala siyang reservation na talagang diretso niyang binibira si Marcos Jr. mismo na sabi niya meron siyang dementia ba yun? Or meron siyang amnesia, nakakalimot siya dahil wala siyang isang salita. Gaya nung sinabi niya, ayoko sa impeachment, pero natuloy yung impeachment. Siyempre, bilang presidente, may say ka sa lower house at upper house, di ba? Kahit papaano, meron ka pa rin say. Gaya nung panahon ni Tatay Digong, pag sinabi niyang, stop nyo yan. Kasi niluluto yung impeachment against kay VP Lenny during that time. Pero anong sabi ni presidente, stop nyo yan. Oro mismo, nag-stop sila lahat. So, ganun yun. Pag meron kang isang salita, nangako si PRRD sa pamilya ng Marcos na kapag siya naging presidente, palilibing niya sa libingan ng mga bayani ang kanilang tatay. Ginawa niya. Ang ipinalit nitong si Marcos Jr., ipinakulong niya yung taong nagpalibing sa kanyang tatay sa libingan ng mga bayani. Ganyan kawalang hiya ang presidente ngayon. Diba? So, yun. Maraming salamat dito kay Manong Chavit, Ilocos ex-Ilocos Sur Governor, at very sa akin monumental itong kanyang ginawa at marami ang susunod dito sa kanya. Marami ang mas magigising pa dahil sa Ilocano, okay? Sa mga Ilocano na mga tulog pa na mga bobo, mga tanga, sorry ha. Dahil nagsalita na lantaran, derechahan itong si Manong Chavit, ang mangyayari dyan, marami ang mga Ilocano na susunod na dito kay Chavit. Kasi, iba kasi pag halimbawa si Sara Duterte from Davao yan Siyempre isip na Duterte yan So, ang mga susunod kay VP Sara, yung maka Duterte. Merong mga Ilocano, mga taga-Norte, mangilan-ilan lang. Kasi sabi nila, Ilocano yan Kaya nga ako kinukundi na kasi sabi niya, Jojo, Ilocano ka, pero bakit ka nun? Ganun. Pero ito, Ilocano na mismo ang nagsasalita. Diba? So, historically, going back to what Chavit did before, walang pakundangan, inilabas, in-expose yung ginawa ni Erap. Eto ngayon, na kahit malaki ang ambag niya
Tama nga na ginamit lang siya, hindi kasi nakinig din si Manong Chabit, kumbaga nabudol din si Manong Chabit. So, ayan, very much okay itong ginawa ni President Manong Chabit. Ayan, hanggang sa muli.